Char! Hello mga kababayan, this is Bro, and you are watching again my short vlog. And for our today's short episode, as I promised sa inyo kahapon, ayan, sa ating latest vlog for today, yes, gagawa ko ng short accommodation tour again. Ilang accommodation tour ko na to this year. Dito sa ating bagong apartment kung saan to ako ngayon nakatira dito sa Croatia. So that will be our topic for today at magkamustahan tayo. Okay? But before anything else, if you haven't yet subscribed and if you are new to this channel, please help me to reach 12,000 subscribers. Maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy pong nagsusupport at sa mga hindi po nag-i-escape ng ads sa ating mga videos. Thank you so much. We are almost 12K guys. Maraming salamat po. So, short vlog lang naman to guys. Pag-uusapan na itutur ko kayo sa ating munting bahay, munting tahanan ulit dito sa Dubrovnik, Croatia. And ano yung nangyayari at magkamustahan tayo sa mga pwede pa nating pag-usapan sa buhay-buhay dito sa Croatia. Bago ako magsimula guys, ayan, iharap ko na yung camera sa paligid. Wait lang, close ko lang to para syempre surprise kayo kung natin. Diba? Char! So, itong bahay po na nirarentahan namin ngayon, actually, ay hindi po sagot ng employer namin. Kasi nga, kami yun sarili naming apartment. Again, the reason why, bakit kami lumipat tong dating bahay, kung saan niyo ako napapanood, umaakyat pa uwi, pang bundok, nahingal, di ba? Kasi may mga kailangang ayusin yung may-ari when it comes sa mga papers, documents. So, ayoko namang himasok. Basta ayun. Napag-usapan na naman namin, okay, until nakahanap na kami ng malilipatan. And itong may-ari ng bahay na to, as I mentioned sa ating previous vlog, ay kakilala ko. So, hopefully talaga ay magtuloy-tuloy yung stay namin. And I really appreciate the place. Ang ganda, ang aliwalas tingnan. Yeah, so, umpisahan natin. Actually, ito yung pintuan niya kasi. Pakita ko sa inyo. Ayan. Then, paglabas kasi, guys. Ayan, yung paglabas ko dito. City na kaagad. Cafeteria. Diba? So, ito yung labas namin. Actually, yung laundry area nasa labas pa. Diyan yung laundry area. Kasi dalawa yung tenant. Okay? And, sobrang accessible sa lahat itong bahay. Kasi pagbaba namin, may supermarket na kaagad. Dalawa, Estudante sa Tommy. Tapos, main bus station agad, may makatapunan agad ng basura, so super duper accessible and kayang-kaya kong lakarin from here papunta ng trabaho. So, umpisahan natin. Pagpasok natin ng bahay, syempre, ang unang makikita nyo kaagad ay itong ating living room. So, inayos ko na yan. At syempre, nakapag-Christmas decor na rin tayo ng kahit konti. Yung mga Christmas decor ko sa unang accommodation ko, guys, ayan pa rin yun. Pero hindi ko inilagay lahat kasi maliit lang naman yung space. Actually, para siyang studio type. Diba? Si Padre Pio, kasama pa rin si Padre Pio, yung ating altar, yung ating centerpiece before, ayan yung ating mga reindeer, mga guard sa gabi, diba? So, diba, kami sampayan. Bumili kami ng sampayan, guys, kasi walang sampayan. As I mentioned, nasa labas pa ng apartment yung laundry area namin since sharing siya. And, ayan, makikita ninyo, meron tayong malaking sofa. Yes, Santa Claus at ang ating Christmas tree. Diba? Ang ayos-ayos na niya. Tapos, dito guys, sa pintuan na to, ang ating banyo. Oh, pak. Airbnb talaga siya. Tingnan nyo, diba? May heater din tayo dito. Ang ating liguan. Ito ang ating toilet. Ayan, diba? Napakalinis, napakaganda. So, pagpunta nyo dito, ito yung ating maliit na kainan. Yes. May uniform tayo dyan. Nagpapatuyo pa ako uniform. At ang ating lababo. Ayan yung ating oven. Kita nyo ba? Yan. Nabili natin. Yan. Mga laman na ating lahat yan. Oo. Tapos may mga cabinet pa sila sa baba. Yan. At ang ating refrigerator. Mahalaga meron tayong refrigerator. Yan, mga cabinet pa. So, yan. Pagpasok ninyo, bago kayo lumabas, ayan, makikita ninyo. Diba? Napakaganda na. And also, ito na, ang ating kwarto. 2 kama po yan. Yes, ito yung kama ko, laptop. Nakaka-live po lang kanina. At mayroon tayong cortina dyan. Yes. Tapos yung labas ng bahay.
Yan lang. Astig, dalawa rin po kami ng cabinet ng kasama ko. Yan. Yun lang, di ba? Napakasimple lang, pero for 2 people ay super duper okay na nung bahay. Wala na ako masabi. So, bukod sa renta, may kuryente, tubig, di kayong babayaran dito, which is hindi naman ganun kamahal, sabi nung may-ari. Since sharing din nga ata, kasi nga yung laundry na sa labas nga kasi. Tapos itong apartment na talaga na to guys, ay para sa mga staff nung kakilala ko. Talagang ibinigay niya sa amin, ipinarenta na lang niya sa amin. So, thank you talaga. And I'm sure naman na marami pa accommodations sa Sir Ersen para sa mga tao niya. Yeah. So, itong mga to pala, ayan, kita nyo. Yan ay mga luggage namin yan. Nilagyan ko na lang siya ng blanket. Yeah. Para magmukha siyang lamesa. So, hindi ko na rin inilabas yung mga pang winter jackets ko kasi maliit lang yung cabinet. Eh, siguro sa malit ako na lang siya kukunin. Naglabas lang talaga ako ng mga gagamitin ko. Yun lang. Hindi na ako pag-alagala dito at pa-julit-julit lang naman yung susuot ko. Dahil bahay, trabaho lang din naman ako. And, ayun. Tapos, may wifi. Yung wifi ay connected doon sa restaurant niya. Kita nyo kanina paglabas natin, kanya rin yun. Restaurant niya yun. Diba? So, apakabait talaga doon Sir Ersen. Tapos, ano pa ba? Yun lang naman. Diba? Ang ganda-ganda niyang tingnan. Ating mini altar. Pag pinatay ko yung ilaw. Tingnan nyo. Diba? Ang ganda niya. Tapos, pwede ako makapag-ingay. Kapag live ako kanina 1 oras. Tapos, ayun, talagang sabi ko kanina, babawi talaga muna ako sa sarili ko, sa ayos sa sarili ko. Kasi nga, sobrang daming nangyari nitong nakaraang buwan. Itong 2 weeks na to, past 2 weeks na to, ay sobrang naging stressful for me. Yeah, sa mga nagtatanong, nagko-comment, mga pumupunta po ng shops, sobrang payat mo na Baraya yan. I know po, na alam ko po yan, aware na aware po talaga ako. Siguro nga, nakadagdag din talaga sa sobrang pagpayat ko ay yung paglalakad ko pa uwi. Diba? Kita niyo sa mga vlogs ko before last month na sobra akong hinihingal pa uwi ng trabaho, di ba? So, ayun, magbabawi ako sa sarili ko, magkagawa ulit ako ng mga live, bukas back to morning shift ako bukas, ayan. So, ayun, ang next goal ko na lang talaga ay makabakasyon. Bakasyon talaga yung next goal ko ngayon. Tapos, ayun, let's see kung ano mangyayari sa bakasyon natin. Yeah. So far, ako talaga guys, alam nyo, ang ipinagdarasal ko lang talaga sa paglipat na to ay hopefully maging okay na. Kasi to be honest, hindi mas nagko-complain ako sa buhay. I know, lahat tayo ay talagang, hindi naman kasi perfect ang buhay. Kumbaga ako, every season kasi, may problema ako sa kumpanya. Every season, may akong kailangan patapusin sa kumpanya sa mga concerns ko, which is karapatan ko yun. Yeah, bilang employee nila. And sabi ko nga, I know na I'm trying to do my best, na ibigay yung best ko sa trabaho. Kaya, ganun ako ka-stress din kung paano ko ipaglaban yung karapatan ko pagdating sa mga ganito. So, kasi, ewan ko ba, talagang napamahal sa akin yung lugar. At the same time, okay naman kasi ako sa trabaho, kahit sobrang pagoda rin talaga ako. Pero, kaya nakadagdag stress lang talaga. Kasi itong mga accommodation, mga allowance na yan, mga ganyan. So, ang dasal ko lang talaga kay Lord ay maging maayos na itong paglipat natin. Alam mo yun, by next season, magtatrabaho na lang ako. Yung parang ganun ba? So,
gusto ko talaga makabawi sa sarili ko, sa family ko din, ayan. Kasi hindi rin talaga biro yung mga ginastos ko last month sa renta ko, since own expenses ko yun, yung pagbabayad ko ng renta. So, we will see next month kung magkano ang mapaprovide nila sa amin ako allowance sa apartment na to. But napag-usapan na naman namin ng amo ko yan, and malinaw na. Okay? So, yung last month lang, kasi yung mga last 2 months na lumipat ako sa bundok, hindi talaga daw nila kami bibigyan ng allowance kasi nga may accommodation. So, itong paglipat namin na to, sumakto itong paglipat namin at yung pag-alis namin ng bahay ay wala na daw. Kumbaga, full na yung mga accommodations ng company. Kaya magbibigay daw sila ng allowance. So, I'm not sure. Malalaman pa natin yan next month. So, yun. Ang isa ko sa mga goal din is magbalik alindog program sa katawan. Yeah. Kasi pumayat nga talaga ako. And kung maging okay man talaga, ayun, okay naman din ako sa paglalakad sa trabaho kasi nga pataging dadaanan ko. So, I will bring my camera tomorrow. Mag-vlog tayo bukas. Yeah. So, yun lang. And short vlog lang naman to. At talagang somehow mas comfortable ako dito sa new apartment. At the same time, mas nakakapag-live ako, nakakapag-upload ako ng mga vlogs ko na mas mabilis. Kasi nung nasa bundok tayo, di ba, kapag magla-live ako, Diyos ko, bahagya na ako makapag-live ng dire-diretso ng 1 minuto. Laging naglalag. Di ba? Tapos pala, bukod sa, speaking of wifi, nagplan na rin ako para hindi na ako aasa lagi sa wifi ng accommodation. Kaya mabilis din yung connections ko. Mabilis ako nakakapag-upload. Yeah, kasi may data na rin ako. Hindi kasi talaga ako mag-data eh. Kasi hindi nga, sabi ko kapag sa public ako, public lang, walang mo ng kinember cellphone. Pero kailangan ko talaga siguro mag-data. Yes. So, yun lang. I hope somehow nag-enjoy kayo sa ating short vlog for today. Maraming salamat sa pagsama. Quick update lang natin yan sa ating buhay-buhay. And na-appreciate ko po talaga yung mga nag-comment kanina sa TikTok live natin. Super duper thank you sa mga comments ninyo. I appreciate you guys. And kung ano man po yung magiging trabaho dito sa Croatia, I hope na tayo ay makita-kita lahat. Okay? Again guys, please help me to reach 12,000 subscribers and please don't skip ads. Again, if you have any more questions or suggestions, i-comment nyo lang. Malay nyo, yan ang ating maging short vlog for today. Okay? So good luck and see you soon po here in Croatia. Ciao! Anong magagawa?